Kung ang motor nga, may araw-araw na umaangkas, may araw-araw na humahawak, at may araw-araw na nililinis at inaalagaan, ikaw pa kaya? Isang simpleng obserbasyon, ngunit sa likod nito ay isang katotohanang mahirap lunukan. Sa bawat tunog ng makina, sa bawat pag-andar ng gulong, sa bawat pisil sa preno, may isang taong nakasabay, may isang kamay na mahigpit na kumakapit, may isang katawan na nagtitiwala sa direksyong tinatahak. Pero ikaw, kailan ka huling hinawakan hindi lang dahil kailangan ka, kundi dahil mahalaga ka? Kailan may naghintay sa'yo, hindi lang dahil may makukuha sa'yo, kundi dahil gusto nilang manatili sa tabi mo? Minsan sa buhay, mapapaisip ka kung bakit ang isang bagay na walang buhay, tulad ng isang motor, ay tila mas pinahahalagahan pa kaysa sa isang taong may pusong marunong magmahal. Ang isang motor, inaalagaan para manatiling malakas, para hindi masira, para hindi mapabayaan sa gilid ng daan. Pero paano naman ang puso mong pagod na? Paano naman ang kaluluwang nauubusan na ng lakas? Kung ang motor nga, kada biyahe ay binibigyan ng oras, ng atensyon, ng pagmamalasakit, hindi ba't dapat ganun din ang ginagawa mo para sa sarili mo? Alam mo bang hindi mo kailangang maging isang motor para may magpahalaga sa'yo? Dahil ang halaga mo, hindi nakasalalay sa kung sino ang kumakapit sa'yo, kundi sa kung paano mo hinahawakan ang sarili mong dignidad. Ang halaga mo, hindi sinusukat ng bilang ng taong nariyan para sa'yo, kundi ng tapang mong ipagpatuloy ang laban kahit mag-isa ka. Huwag mong hayaang maging kalawangin ang paniniwala mo sa sarili mo. Huwag mong hayaang madumihan ng panghuhusga ng iba ang tingin mo sa sarili mong halaga. Dahil hindi mo kailangang laging may kasabay sa biyahe para marating ang pangarap mo, minsan, ang pinakamagandang destinasyon ay natutuklasan mo kapag natuto kang magmaneho mag-isa. Pero huwag kang matakot, darating ang tamang tao. Isang taong hindi lang sasabay sa biyahe mo, kundi mananatili kahit saan ka mapadpad. Hindi lang hahawak sa'yo kapag maayos ang takbo, kundi hahawakan ka rin kapag pakiramdam mo'y nawawalan ka na ng direksyon. Hindi lang yayakap sa'yo sa saya, kundi yayakapin ka rin sa mga panahong pakiramdam mo'y hindi ka nabuo. At habang hinihintay mo siya, maging totoo ka muna sa sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Magpatuloy ka sa pagtakbo, hindi para hanapin ang taong magpapahalaga sa'yo, kundi para patunayan sa sarili mong kahit wala pa sila, kaya mong marating ang pangarap mo. Dahil sa huli, ang biyahe ng buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi kung paano mo ito nilakbay ng may tapang, may respeto sa sarili, at may pananalig na ang tamang destinasyon ay darating sa tamang oras.